Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Pupurihin kita, Poon, ngayong kami natitipon. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain yaong mga nagdarahop, aawit ng pagpupuri ang sa Diyos ay dudulog, buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Pupurihin kita, Poon, ngayong kami natitipon. Sa dakilang Panginoon ang lahat ay magbabalik, ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Ang Diyos ay Panginoon, hari siya ng nilikha, maghahari sa daigdig sa lahat ng mga bansa, mga ngayupapang lahat ang palalo't mayayabang. Pupurihin kita, Poon, ngayong kami natitipon. Maging lahing susunod pa ay sasamba't maglilingkod at mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pa'y ganito ang ihahayag, sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Pupurihin kita, Poon, ngayong kami natitipon. Panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus, may isang lalaking naghanda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, halina kayo, handa na ang lahat. Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan, kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. At sinabi ng isa, nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa pa, bagong kasal ako kaya hindi ako makadadalo. Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag at mga pilay. Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, Panginoon, nagawa na po ang iniutos ninyo, ngunit maluwag pa. Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga minamahal naming kapatid kay Kristo. Halina po tayo magnilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Ako po si Father Paul Jacome from Santissima Trinidad at sa napakaraming pagkakataon po sinusubaybayan po natin si Jesus at ang kanyang paglalakbay kasama ng ating mga kapwa-alagad. No? At mahalaga po na pagnilayan natin sa araw na ito yung mga karanasan natin lalo na sa hapagkainan. No? Marami po nauuso sa mga pagkakataon ngayon yung mga paanyaya, no? Kung kayo rin po ay naanyayahan minsan, narinig nyo na siguro ang mga katagang ito, no? Kain tayo, kamusta ka? Kape naman tayo. Magkita naman tayo. I-try natin yung masarap na kainan sa lugar na yun. Alam po natin mga minamahal kong kapatid, sa likod naman talaga ng mga simpleng paanyaya,
Hindi naman po iniimbitahan ka lang para gumastos o maglabas ng pera, no? Sa mas malalim na katotohanan, ang mga paanyayang ito ay nagpapahayag ng pagnanais, no? Sa likod ng mga imbitasyon, tila baga sinasabi sa atin, gusto ko kasama ka. Nais kitang makakwentuhan, nais kitang makapiling sa oras na yaon, kung anong oras man yan, kung saan man. Kaya hindi nakapagtataka, ito rin siguro yung tinutuntun ng Ebanghelyo na sa ganang karunungan ng Diyos, ang bawat isa sa atin ay inaanyayahan, no? Sa napakalaking piging na inihanda para sa atin ng Panginoon. Sa ganitong diwa, nakikita natin, inaanyayahan tayong magnilay ng ating Ebanghelyo, no? Ipinakita ni Jesus kung sino daw yung makakakain sa kaharian ng Diyos. Iyon yung mga taong makakasama ng Ama sa langit o yung mga taong maliligtas, no? Kung titingnan natin sa 14 na kapitulo ni San Lucas, no? Bago pa man po nangyari yung mga tagpuan sa Ebanghelyo ngayon, binigyan paalala ni Jesus, no? Binigyan sila ng isang aral tungkol sa kung paano ba dapat kumilos ang mga bisita sa isang piging o handaan, no? Sabi doon, bukod sa hindi agad pagkuha ng mga lugar na may karangalan, pinayuhan pa ni Jesus yung kanyang mga tagapakinig na imbitahan yung mga tao na nasa huli, yung mga hindi makababayad, no? Yung mga walang-wala kumbaga. Sinabi nga, isang kapwa bisita niya na mapalad yung mga makakakain sa ganong klaseng kaharian. Napansin niyo po ba kung ano ang tugon ni Jesus nung pagkakataong iyon? Sinabi niya sa kanila, no? Isang talinhaga tungkol sa piging kung saan marami ang inanyayahan. Ang mga inimbita, yun nga lang ay tumanggi sa paanyaya dahil mayroong nababahala sa kanilang mga ari-arian, sa kanilang mga relasyon, at sa dulo pa nga ng bawat pagbigay ng rason, sinasabi, humingi pa sila ng paumanhin, no? Paulit-ulit maririnig ninyo sa Ebanghelyo, no? Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sabi doon, may nakabili ng bukid, may nakabili ng mga pares ng baka, mayroong kinasal, no? Sa kabilang banda, kung ating din susuriin ang ating buhay, no? Ang bawat pagkakataon ay paanyaya sa atin ng Diyos, hindi lang para makisalo sa buhay niya, hindi lang para makikain sa piging na inihanda niya, bagkus ang bawat pagkakataon ay paanyaya, makisalo sa buhay sa pamamagitan rin ng pagpapakabuti. No? Kaya lang, sa ganang karunungan, bagamat tayo'y biniyayaan ng malayang pagpili, hindi naman lahat pumipili sa tabi ng Diyos. No? Marami sa atin ang nabubulag sa ating mga ari-arian, sa mga relasyon, sa iba't ibang mga makamundong alalahanin. Kaya nga daw po, laging may posibilidad na makompromiso yung ating relasyon sa Diyos dahil na lamang sa mga makamundo nating layunin. Sa isang paraan, sinasabi natin sa ating relasyon sa Diyos ay maaari naman itong maghintay. Mas masahol pa nga minsan, sinasabi natin, maaari pa nating itabi, no? Pero ito rin yung nakakatakot kasi sometimes our later becomes never, no? Minsan ang ating mga mamayana ay nagiging hindi na. Kaya nga lagi nating naririnig, no? Hindi lang sa mga ganitong panahon, no? Ang paanyaya, if today you hear His voice, harden not your hearts. Kasi minsan, hindi naman ang problema ay hindi nagbibigay ng grasya ang Diyos, no? Ang problema, sarado ang puso natin para pagbuksan ang grasyang nakaabang naman parati. Hindi natin nakikita ang koneksyon ng ating mga material na regalo sa ating espiritual na mga layunin, no? Na there is a great connection between the material gifts with our spiritual goal, no? And what is that? To be with the Father. Ang ating paniniwala sa kabilang buhay, dapat po nagpapaalala sa atin na hindi lamang tayo dapat maghanap ng material na tagumpay. Kung hindi, pati na rin ang espiritual na matibay. Binibigyang halaga lalo ni Jesus
yung mga taong nakarinig sa Kanya, no? Yung mga tumanggap ng Kanyang paanyaya sa pagbabalik loob. Kaya nga sa talinhaga narinig ninyo, sila yung mga huling inanyayahan, pero sila pa yung dumating. Kaya nga sana makita rin po natin, no, mga minamahal naming kapatid, kapag nag-imbita ang Diyos, hindi tayo dapat tumatanggi o magbigay ng ibang dahilan. Kapag inanyayahan niya tayo, sana mayroon tayong kahandaan at kasabikang sumunod. Ganito rin po ang paanyaya sa atin sa pagpapakabuti. Sa ating paglalakbay, no, niloob ng Diyos na busugin at palakasin tayo sa pamamagitan rin ng pagbibigay buhay, no? Mapapansin ninyo, lagi nating paulit-ulit na niyayakap ang katotohanan, no? The Eucharist is the source and summit of our Christian life, no? Kaya nga, ang paanyaya, laging sinasabi sa atin, halina, makisalo tayo sa piging ng Panginoon. Sabi nga po ni Papa Francisco, we can say that the Eucharist configures us in a unique way and a very profound way with Jesus, no? It renews our hearts, our experience, our relationship with Him, and even with our brothers and sisters. And at the very least, it gives us a foretaste of communion with the Father in the banquet of the King of Heaven, no? Ang bawat pagtitipon natin sa Eucharistia ay patikim ng piging ng langit, no? Pinagpapanibago ang ating mga puso, ang ating pag-iral, maging ang ating ugnayan sa Diyos na dumadaloy sa ugnayan natin sa kapwa. Ito daw yung pagbibigay patikim ng pakikipag-isa sa Ama sa makalangit na piging na inihanda niya para sa ating lahat. Kaya nga, ang makasama ang Diyos, ang ating tadhana. Ang ating tunay na kaligayahan ay paalala sa atin na matatagpuan lamang ito sa Diyos at sa piling ng Diyos. Kaya ang Kanyang inaalok sa atin ay walang hanggang kagalakan. Kaya lang, nasa sa atin rin kung ito'y ating tatanggapin, no? Kung ibubukas natin ang ating sarili sa Kanyang paanyaya na makibahagi sa Kanyang kaharian. Mga minamahal kong kapatid, higit pa sa mga paanyaya sa atin na kumain tayo sa labas o magkape tayo o mag-milk tea tayo, no? Sa araw na ito, maganda ang paalala ng Diyos. Sa araw na ito, inaanyayahan tayo, halina sa Kanyang piging. Tara na't magpakabuti tayo. Tara na, kumain tayo. Ang tanong, ikaw, tatanggi ka ba?